So ayan, sarili ko yung sa atin mga nakawali. Kaya ako pong lahat, tumayo. So, syempre ating best ceremony. Bagyan muna tayo ng ating 2 thumbs up, Gargery. Hindi natin ating mga kapatid sa liya. So muli na naman, binilihan tayo ng taon. Ang taon ng puspos, siksik, litlig o tumaapaw. Tunay na sa darating na ito, i-claim natin yun. This is the day, the new year, the new blessing, the new us. Na ang dahilan ay si Kristo. Okay, sabay-sabay tayo magpuri mga kapatid. Blessing taon. This is the day you made. I will rejoice and be glad. All that I have, this is the day you made. I will rejoice and be glad in you. Oh, 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 this is the day you made. Your mercies are new, your promise is true. This is the day you made. I will rejoice and be glad in you. There's a supernatural grace rising up in my heart, up in my heart. A sound that has to be made. Oh Lord, come on, we have it on. You are good, you are good, taking everything, and I will pray, oh, 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 this is the day you made. Rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I will rejoice and be glad in you. There's a supernatural grace rising up in my heart, solid in the heart, solid as you made. Oh Lord, everybody love this. Pagtuli sa Panginoon, tunay na blessing ito sa araw nito. Hindi lang araw nito, maging mga taon at sa darating na taon na natin binabayan na tayo. This is the year you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice
harapan, Panginoon. Taos puso nagpapasalamat, Panginoon, sa muling taon na ipinagkaloob sa amin, Panginoon. Tunay na hindi mo kami pinagkukulang, Lord Jesus. At muli kami magpupuri, sasambahin ka, Panginoon, sa iyong dakilat makapangyang pangalan. Sa darating na taon ito, Panginoon, at patuloy namin pagpupuri sa iyo. Seasons change, your faithfulness. Pagsubok man ay ito'y biyaya sa amin, Lord Jesus. Sabagat ito ang nagpalapit sa amin. Nagpalalim, Panginoon, ang relasyon namin sa iyo, Lord Jesus. Sa darating ng taon na ito, Panginoon, we declare victory, Panginoon, sa pangalan ni Lord. God of my present, God of my future, you are my story, you hold it all together.
I'm confident I see success. No pain, no Lahat ng pinagpala ng biyaya pa sabihin naman natin na siya ay Diyos natin ngayon. Diyos natin sa mga susunod na araw. Diyos natin sa ating mga future. Diyos natin sa ating buhay. Sabay You are the Alpha and you're Omega. You're in the middle. You hold it all together. You are the Alpha and you're Omega. You're in the middle. You hold it all together. You are the Alpha and you're Omega. Pinapalik namin sa iyo ng mga pinapalik. Isang pinagpala at mabiyayang unang linggo ng Enero sa ating lahat. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, lahat ng papuri, pagsambahin at sa ating Panginoon naman. So, lahat ba? Wala nang ubod sipon? So, amen. Nawa, huwag akong pumiyok dito. Sayang naman ang suot ko. Okay?
So, muli, binabati namin ang lahat ng Happy New Year. Batiin mo yung katabi ng Happy New Year. Happy New Year! Amen. Okay. Sa nagdaang taon, if we look back and see God's faithfulness, we look around. Amen. Makikita mo sa likod ng ng ating kaisipan, we look around and we recognize His grace. Amen. Wala tayong ibang ma-recognize kundi ang kanyang biyaya. Grace that sustains us. Amen. Grace that sustains us, and as we look ahead and trust His purpose unfolding in surprising ways. Amen. Maraming season ng buhay, pinagdaanan natin, pero makikita natin, God always surprises us because He is our faithful God. Amen? So it is not a time to measure ourselves by what we fail to do. Meron bang tayong mga bagay na iniisip natin na hindi natin nagawa? Meron. But it is a time to magnify what God has faithfully done to us and through us. Amen? Amen. So, before we start, pasakali lamang po yun sapagkat ang ating topic ngayon ay your next season is coming. Amen? So, napaka-overwhelming po. Hindi kami nag-usap ng song lead. Pero as I sing the song, wow, praise God, thank you Lord, pinaglakip-lakip mo talaga ang lahat. Simula pa lamang sa pag-aawitan. So this is the way that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. Amen? Amen. So let's pray. Aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sapagkat maglaho man ang lahat, pero ang iyong katapatan ay hindi magmamalim, hindi mawawala kailan pa man. Lord, maraming salamat sapagkat nakita at ipinapakita mo sa amin ang kagandahan ng iyong biyaya. Biyaya mo lamang, Panginoon, ang dahilan kung bakit kami nakakatayo. Anumang bagyo ang aming mga hinarap, anumang mga bundok, kaya mong patakin, Panginoon. Sapagkat mahal na mahal mo ang iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako na napatunayan namin, Panginoon, lahat ay totoo. Maraming salamat, Lord. We cannot comprehend the grace you have bestowed upon us. Thank you so much, Father. Wala kaming ibang masabi kundi salamat. Napakabuti mo. Thank you so much, Father, for this day. Indeed, this is the day that you have made. We will always rejoice and be glad in it. Salamat ng maraming Panginoon, because you inhabit the praises of your people. Maraming salamat sapagkat narito ka sa aming kalagitnaan. Ikaw ang aming mapapurihan, ikaw ang aming sasambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At anuman ang aming gagawin, sabihin, magbigay lamang ng karangalan sa iyong marangal na pangalan at pagpapala sa lahat ng iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. So muli, bago tayo magsimula, pakibati ang inyong mga katabi ng 2 thumbs up. You are Charito. Batiin mo naman ang iyong sarili. I am Charito. Amen. So, I hope mapaiklik po ang mensahe natin sa umaga nito. Your next season is coming. Ito po ay series. At ito po ang naisip namin na ating pagnilay-nilayan kung hanggang saan aabot itong your next season is coming. So, ibig sabihin, this is part 1. Amen? Tama po ba? So, let's begin. No matter what season you're in right now,
Whether it's been difficult, delightful, or deeply fulfilling, there's one truth we can hold on to. God is not finished with you yet. Amen? Sabihin mo, hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Sinusulat niya pa ang kwento ng buhay ko. Amen? So if you're walking through a bad season, the good news is a good season is coming. Amen? If you're in a good season, don't settle. A better one is on the horizon. Paganda ng paganda ba? And if you're already in a better season, the best is still ahead. Amazing. Because God's grace always moves us forward. Pastora, parang pinaiiklik mo yung mga sasabihin mo, isinulat mo na lahat yan. Ito pa. So in this series, your next season is coming. We'll journey through the lives of men and women in the Bible, from the Old Testament to the New Testament. We will explore not just their victories, but also their struggles, flaws, and unique personalities. Bakit may mga flaws? Sapagkat wala pong perfecto sa mundo ng ibabaw. Ang mga tauhan po, ang mga tao sa Biblia, katulad natin ay hindi perfecto. Pero may Diyos na nagperfecto sa kanila. Amen? Amen. And in doing so, we'll discover how God's grace stepped into their stories, carried them through transitions, and ushered them into the next season of purpose, healing, promotion, and breakthrough. So, ipinapaalala po namin sa inyo mga kabiyaya na dito po sa bagong series na ito ay makikita natin na hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. So, if you are in a bad season, kung i-assess mo ang sarili mo, I am in a bad season. As you assess, this is not a very good season. Tandaan mo, this is not the end of your season. The good news is, the good one is coming. Amen? If you are in a good season, honestly, sasabihin mo, okay na ako. Ina-assess mo ang buhay mo. Okay na ako eh. Okay na ako, nasa good season ako. Tandaan mo, meron pang ikagagandang ibibigay ang Diyos sa iyo. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. At sasabihin naman ng iba, okay na ako. I am in a better season in my life. Tandaan mo, the best is still ahead of you. Amen? Amen. Sapagkat anak ka ng Diyos. So don't settle for less. Sapagkat ibibigay niya sa iyo ang best. Amen? So titingnan natin ang istorya ng mga karakter sa Biblia, starting from the Old, and nawa, makatawid tayo hanggang sa New Testament. Tingnan natin kung paano kumilos ang biyaya ng Diyos sa kanilang buhay at sila man po ay dinala sa bagong season ng buhay nila. And of course, after po nito, ipapakita natin ang life application, hindi lamang po matutunan ang buhay ng mga tao na ating tatalakayin, pero ang mahalaga po, paano natin i-apply ang mga lesson na natutunan natin, na napakinggan natin sa ating mga araw-araw na pamumuhay. So kahit nasaan ka sa tatlong season ng buhay, bad, good, or better, sa equilibrium po ng buhay, meron po palaging pag-asa. Nawa, hindi yan mawala sa atin ang pag-asa. And that is what Grace Message is all about. It brings hope
After all, napakahalaga po ng pag-asa. Amen? Napakahalaga po ng pag-asa sapagkat ang tao po na nawalan na ng pag-asa ay wala ng ganang mabuhay. Kaya kailangan natin ang patuloy ng pag-asa at ang biyaya ng Diyos ay ang patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. After all, Jesus is our living hope. Amen po ba dyan? So, ulitin ko po. Hayaan niyong makulit muna ako. Sa series na ito, tandaan, kapag ikaw ay nasa bad season, the good season is coming. And if you are in a better season, or if you are in a good season, a better one is coming. And if you are in a better season, tandaan natin, the best is yet to come. Amen? So, nasabi ko ang lahat, allow me to share with you three things about what happens when grace finds you from the story of Noah. Okay? So, titingnan natin ang istorya ni Noah. Matuto tayo kung paano ang biyaya natagpuan si Noah. Ganon din po tayo. Wait, kalimutan pala ako before that. So, your next season is not a matter of chance. It is a matter of grace. Amen? And it's coming. Amen? So, sabihin mo sa iyong katabi, in Christ, your next season is coming. Sabihin mo naman sa katabi ng katabi mo, your next season is coming. Kung wala ka nang masasabihan, sabihin mo sa sarili mo, my next season is coming. Amen? Amen. So, three things. When grace finds you from the story of Noah. Number one, pakibasa nga po. Grace finds you in that season. Ano ba yan, Pastora? Simula pa lang, may bad na dyan na sinasabi. So, grace finds you. Grace finds us in a bad season. Hindi po hihintayin ng Diyos gumanda ang kalagayan mo, o gumanda ang kalagayan ko bago Kanya katagpuin. Amen? Sa hindi mo magandang kalagayan ng buhay mo, diyan ka kakatagpuin ng Diyos. Amen? Diyan ka kakatagpuin ng biyaya ng Diyos. Hindi po hihintayin ng Diyos lumiwanag upang bago Kanya katagpuin. Amen? Hindi niya hihintayin sapagkat siya ang magiging liwanag mo mismo sa gitna ng madilim na tagpo ng iyong buhay. Amen. Kung saan tila nasa madilim ka na ng bahagi ng buhay mo, tila wala ng pag-asa, hindi ka iwanan ng Diyos sapagkat ang Diyos sa gitna ng dilim ng buhay mo, diyan ka kakatagpuin. Amen? Amen. Noah lived in one of the darkest periods recorded in the Bible. The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth. Sabi po yan sa Genesis 6:5. Naging napakasama ng tao sa panahon na iyon. Ang panahon na iyon ay naitala sa Biblia na pinakamasamang bahagi ng buhay ng sangkatauhan. Kung kaya, ano po ang dumating? Malaking baha. Sa atin nga, bagyo pa lang. Ako. Amen. Ito po, malaking baha. So, kailangan maintindihan natin, nung panahong iyon, kung masama na ang panahong iyon noon, kumusta naman ngayon ang panahon natin? Hindi nagbaha, pero dahil walang flood control, nagbaha. Amen. Tingnan mo talagang maalam ang Diyos eh.
Amen po ba? Noon talagang okay pa, pero nagbaha. Sa totoo po, walang malaking ulan nangyari. Biglang bumaha. Bakit? Gawa po ng Diyos. Amen? Kumusta naman ang panahon natin ngayon? So, titingnan po natin ang kalagayan po na meron tayo sa panahon natin ngayon. Ang biyaya ng Diyos po ay available para sa lahat ng tao. Amen? Yan po ang tatandaan natin. Hindi kailangan manghusga, hindi kailangan husga ng sino man, hindi kailangan i-condemn ang sino man. Kaya po sa atin na natututunan ito, napapakinggan ito ngayon, hindi ko po alam kung ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa. Nagsisimula pa lang ang taon, pero minsan, di ba, may nakikarry over pa. Lumipat na nga, pero minsan may nakikarry over pa. Hindi ko alam kung may anyo man ng kadiliman meron sa bahagi ng buhay. Kaya hindi po aksidente na itong topic natin ngayon ay ating matutunan sapagkat ito po ang araw na itinakda ng Diyos para makita, malaman natin na sa gitna ng anumang kalagayan natin, nariyan po ang biyaya ng Diyos. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Humanity was corrupt to the core. Violence filled the earth. Every inclination of man's heart was evil. In the midst of this moral collapse, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Genesis 6:8. So, ang biyaya ang nakatagpo kay Noah. So, humanity was corrupt to the core. Ito po yung panahon ni Noah. So, habang sumasama ang mundo, hindi po nawawala ang grasya ng Diyos. Amen. Sumamaan man ang sumama ang mundo, hindi po nawawala ang grasya ng Diyos. In fact, lalo po nating makikita ang grasya ng Diyos sa mundong batbat ng kasamaan at puno ng kasamaan. Tama po ba? So, in fact, lalong kumikinan ang bituin. Kung gaano kasama ang mundo, tandaan natin, madilim man ang mundo, kung gaano kadilim ang gabi, doon lumalabas ang liwanag ng mga bituin. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, the darker the night, the brighter is the sky in the evening because of the stars. Amen. That is why, that is the power of grace. It enters the scene when everything else has failed. God didn't wait for the world to improve before extending grace. Ulitin ko po. God did not wait for the world to improve before extending grace. He gave it, the grace of God, in the middle of widespread sin and chaos. Grace is not a reward for getting things right. Grace is God's divine intervention when everything else is wrong. Yan po ang grasya. Ganyan po kaganda ang biyaya ng Diyos. Sa panahon po ni Noah, naranasan po nila ang biyaya ng Diyos at ito'y hindi nagbabago maging hanggang sa panahon natin ngayon. Nararanasan natin ang biyaya ng Diyos. Amen? Amen. So, grace to it talaga. Amen? So, nasa mundo tayo na akala natin pasama na ng pasama, pero palagi natin makikita ang biyaya ng Diyos. Palaging available every time at available sa lahat ng tao. The Apostle Paul explains in the New Testament
in the context of the new covenant, ang sabi po dyan, but where sin increased, grace increased all the more. Amen? So makikita po natin, kung mapapansin po natin sa ating screen, 2 beses po, i-translate ang salitang increase. Pleonazo, super peruso. Bakit po? Sa King James Version po, super abounded. Where sin abounded, grace abounded all the more. Sa NIV, ginamit po ay increased. Interesting po kasi sa original Greek text, ang salita kong ginamit ay, sa unang increase ay super abounded. Sa King James Version po. Pero, dyan po sa NIV, ang ginamit po ay pleonazo. Yun po pangalawang gamit ng Cooper Peruso. So magkaiba po ang Greek words, kaya magkaiba po ang kahulugan. Yung una po, pleonazo, ibig sabihin super abound. Pakisabi ka po, super abound. So where sin super abound, grace abounded, super abounded all the more. Dahil po yung Cooper Peruso po ay kombinasyon ng dalawang salita. Cooper, dyan po kinuha ang salitang hyper. At ang Peruso po naman ay super abound. Dahil po may contrast, ang pleonazo po at saka ang Cooper Peruso, super abounded. So where sin abound, grace super abound even more. So, paano natin ito mapapaliwanag ng mas simple? Ito po. The Greek word for increase in this verse is super peruso, which means to super abound beyond measure. In other words, when sin reaches its highest point, grace doesn't just match it, it surpasses it. Amen? Hindi lamang po pinapantayan, kundi hinihigitan. Amen? Kung narating na po ang kasalanan sa kanyang pinakamataas na sukat, hindi ho pinapantayan ng grasya. Ito po ay hinahigitan ng grasya dahil mas dakila ang grasya ng Diyos kesa sa kasalanan. Amen? Amen. That is why you cannot outsee the grace of God. Amen. Hindi mo pwede pantayan ang biyaya ng Diyos. Wala kang magagawa. Talagang higit, mas dakila ang biyaya ng Diyos. So, wala pong napakasamang tao na hindi kayang maabot ng biyaya. Ulitin ko po, wala pong napakasamang tao na hindi kayang maabot ng biyaya ng Diyos. Amen? Wala akong pinakamasamang tao na hindi kayang baguhin ng biyaya ng Diyos. Amen? Kaya sa grasya, laging may pag-asa. Amen? Para po natin ang kasi kung minsan may maririnig tayo, ay, ang tao na yan, wala na yan, ibabago pa. Masama na yan. Hindi na yan magbabago kahit ano pong gawin mo. Kasi masama na yan. Nasa sukdulan na siya. So, pag titingnan natin ang tao, ganon. Pero hindi po wala ng pag-asa ang tao na yan. Ang nakikita lang natin kasi sa unang tingin, ganyan siya. Amen? Pero tandaan, walang tao na hindi kayang baguhin ng biyaya ng Diyos. Amen? Sa bagsak na kalagayan ng tao bilang makasalanan, parang hopeless, parang helpless, but not in the grace of God. Amen? Hindi po sa biyaya ng Diyos because the grace of God is greater than sin. Amen? Kaya pag meron kang nakikitang tao na tila baga, hindi na magbabago itong tao nito.
tandaan mo, the grace of God is greater than sin. When your sin is great, the grace of God is greater. When your sin is big, the grace of God is bigger. So when your sin reaches the highest point, grace surpasses sin. Sapagkat ang tao kung masama, pag umabot na siya sa pinakasukdulan, na wala na siyang isasama, bababa po yan. Amen? Ba, dahil kung saan sa pinakatuktok ng kasamaan dumating, doon siya kakatagpuin ng biyaya ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ganyan po kadakila ang biyaya ng Diyos. So, syempre hindi naman tayo puro lang salita dito. Pastora, nasaan ang example ng mga sinasabi mo na yan, that grace is greater than all. Grace is bigger than all. Okay, so kailangan niyong makita ang versikulo. 1 Timothy 1:15. Here is a trustworthy saying that describes full acceptance. So inamin, tinanggap ni Apostol Pablo, ang sumulat po ng 1 Timothy si Apostol Pablo. Sabi niya, Christ Jesus came into the world to save sinners. Of whom, pakibasa po, Of whom I am the worst. pakiulit nga po. Of whom I am the worst. Sabi ni Apostol Pablo, dumating si Jesus sa mundo to save sinners, of whom I am the worst. Siya ang pinaka-masama. So inamin ni Apostol Pablo, at sa kanyang pag-amin, ay mahirap po bang tumanggap ng pagkamali? Lalo na kung mayabang ka. Lalo na kung ang tingin mo sa sarili mo ay on top of the world. Sino sila? Sino ka? Mahirap umamin. Pero sino si Apostol Pablo? Pero ang sabi niya, of whom I am the worst. Kaya kung iniisip mo na masama ka na, sabi ni Apostol Pablo, mas masama ako. Amen? Kung iniisip mo, sagad ka na sa kasamaan. Sabi ni Apostol Pablo, sabi po ni Apostol Pablo, kalahati ka lang sa sukat ko. Ang ibig niyang sabihin, mas masama siya. Amen? Kalahati ka lang. Mas masama ako. Inamin niya. Pero sabi niya, ako nga na pinakamasama, napakasama na kinahabagan ng Diyos. Amen? Ako nga na pinakamasama, wala ka pa sa kalahati, kinahabagan ng Diyos. Kaya walang tao na hindi kayang abutin ng biyaya ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So never give up on people. Never give up. Never quit on people. Maaring anak mo yan. Maaring asawa mo yan. O maaring mahal mo yan sa buhay. Malapit sa iyong puso. It may not happen overnight. Marami ka ng pagkakataong binigay. Marami ka ng ginawa. At sasabihin mo, maaaring hindi na yan magbago. Maaaring ang hihintayin na lang ng tao na yan ay ang malaking baha. Amen. Naghihintay na lang ng malaking baha ng hatol ng Diyos sa tao na yan. Pero tandaan po natin, bago dumating ang malaking baha, dumating muna ang biyaya ng Diyos. Amen? Amen. Kaya, laging may pag-asa. Laging may nakalaang biyaya. Amen? Nauna na ang biyaya ng Diyos. So, ituloy natin. Verse 16.
for that very reason, I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display His immense patience. Immense, pwede mong palitan ng unlimited. Jesus might display His unlimited patience as an example for those who would believe in Him and receive eternal life. Sabi ni Apostol Pablo, ako ang ihemplo. Ako ang example. Ang tulad ko, ang taong tulad ko, na napakasama, pinakamasama, kinahabagan ng Diyos. Amen? Kinahabagan ng Diyos sapagkat ibinigay niya sa akin ang unlimited patience. Walang hanggang pasensya. Hindi po napuno ang Diyos sa Kanya. Tayo mga nanay, minsan madaling mapundi. Oh, mas ng yes. Amen? Pero ang sabi ni Apostol Pablo, ang Diyos hindi napundi, hindi napuno, at hindi nakonsumi ang Diyos sa akin. Amen? Hindi ako hinusgahan ng Diyos, ikaw pa kaya. Amen? Kaya ang sabi ko, ulitin ko, bawal maghusga. Amen? Amen? If mercy has reached Paul, the worst of sinners, it can surely reach you. Your past doesn't disqualify you. It becomes a platform for Christ to showcase His unlimited patience and saving grace. Amen? Bakit po ginamit ang unlimited patience? Bakit po? Sapagkat sa bagong tipan, merong unlimited patience. Amen? Because of the finished work of Christ. Doon talaga natin makikita, ma-display yung unlimited patience ng Diyos through the finished work of Christ. Sa pamamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus, sinipsip ng dugo ang katawan ni Kristo, ang kasalanan ng buong mundo, at binayaran ito ni Kristo ng kanyang kamatayan. Amen? Amen. Isaiah 53:6, we all like sheep has gone astray, we all turn into our own way. The Lord laid upon Jesus Christ, the iniquity of us all. Amen. Doon po ipinataw ng Diyos ang ating mga kasalanan sa duguang katawan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Sa krus ng Kalbaryo, ipinataw ng Diyos sa duguang katawan ng kanyang anak ang kasalanan ng buong mundo at inihataw ng Diyos ang parusa ng kasalanan. Sa makatwid baga, ang kamatayan. Tandaan po natin, for the wages of sin is death. So, sinalo ni Kristo ang parusa ng kamatayan, ng kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ang Diyos mismo ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Napakabuti ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya tandaan mo, sa bagong taon na ito, 2026, palaging tandaan, hindi galit sa iyo ang Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Amen? Pinatawad ka ng Diyos, niligtas ka, at biniyayaan ka. Amen? Amen. Dahil dito, sa panahon na ito, dito ka kinatagpo ng Diyos. Amen. Sa iyong, kailan tayo minahal ng Diyos? Nung tayo ay makasalanan. Lubog tayo sa putik ng kasalanan. Lumalamoy tayo sa burak ng kasalanan. Pero, kinatagpo tayo ng Diyos. Amen? Pagsiso ng buhay, kasalanan, lahat po tayo galing dyan. Kaya lahat tayo dumaan sa pagsiso ng buhay natin. Can you say amen? Amen! Pero, napakaganda ng mensahe na yan, na despite that you are so sinful, God loves you. Pero sa kagandang biyaya,
marami pa rin ang nagtataas ng kilay. Eh, gano'n naman pala eh. May unlimited patience pala. May unlimited patience pala. So, magkasala na lang ng magkasala. Meron ganyan? Okay lang. Gagawin ko to. Ginawa ko to. Kasi, pasensyoso ang Diyos eh. So, ginagawang lisensya ang biyaya para magkasala ng magkasala dahil iniisip nila, meron naman pala biyaya. Amen? Amen? So, tumataas ang kilay. Okay lang magkasala. Amen? Kasi, napakalawak ng biyaya ng Diyos. So, ang grasyang natanggap, anong nangyari? Na disgrasya. Hindi grasya ang natanggap, kundi disgrasya. Dahil sa iniisip nila na mayroong lisensya, yung biyaya mismo ginawa nila ng lisensya para magkasala ng magkasala. Dahil may unlimited patience naman daw. So, ang ganito bang kagandang biyaya ay magbibigay sa atin ng lisensya para magkasala ng magkasala? No. Para kay Apostol Pablo, hindi. Kaya dapat sa atin din ay hindi. Ano po? Sa atin ay hindi rin pwede. Sapagkat inassume na po ito ni Apostol Pablo thousands of years ago. Through the inspiration of the Holy Spirit, sinulat na po ito ni Apostol Pablo na ang mga taong babasa nito ay makakaisip, pero mas advance mag-isip ang Diyos. Amen. Alam niya na may mga babasa na sasabihin, unlimited patience naman pala eh. So, pwede na. Pwede tayo magkasala ng magkasala. Ulitin ko, inassume na po yan ng Biblia, kaya may sagot na po ang Biblia dyan. Amen? Basahin po natin. Pakibasa na po, Romans 6:1 and 2. Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. We are also survived by sin. How can we live in it any longer? Ang binasa natin kanina ay Romans 5:20. Ang last verse po ng Romans 5 is verse 21. Ang sabi po sa verse 20, where sin increased, the grace of God increased all the more. Kaya sa unang dating, sa binasa mo, pwede pa lang magkasala dahil lalo namang sumasagana ang biyaya. So anong gagawin ko? Magkasala ako ng magkasala. Meron kanyang mag-isip? Okay lang. Pero sumasagana ang biyaya dahil biyaya na eh. Amen? Pero yung mga taong nag-iisip niya, anong takip mo? Bago mo naisip yan, naisip na yan ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tandaan po natin, ang kasunod ng chapter 5 ay chapter 6. Pagkatapos ng Romans 5:21, isinunod kaagad ang chapter 6. Verse 1 and 2. Ibinagsak kaagad ang bomba kasi para masagot kaagad ito. Ano po sabi yan? What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. By no means. Ang sabi, not at all. It cannot be. We are those who have died to sin. How can we live in that any longer? Patay na tayo sa kasalanan. Sabi mo sa katabi mo, patay ka na sa kasalanan. Pagpatay na, patay na. So, paano pa tayo makakapamuhay dito? Imposible na. Hindi na pwede. So, it's not a matter of can we do it? It is a matter of it is impossible for you to do it. Dahil hindi ka lang tumanggap ng biyaya, yung biyayang natanggap mo ay binago ka. Amen?
At hindi ka nakatulad ng dati. Sabihin mo nga, Amen. 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 So, tingnan na po natin sa, may iba po kasi salin ito, pero before that, okay. Kaya po nagkakaroon po ng confusion ng mga tao. Dahil po, okay, where sin increase, grace increase, or the more. So, ginagawa kong lisensya ang pagkakasala. Real talk lang, sasabihin ng iba. Meron pong reality na may mga tao talagang gumagawa niya. So, anong sagot ng Biblia? Pero tingnan po muna natin yung isang translation sa God's Word translation. Pakibasa nga po. What shall we say then? Should we continue to sin so that God's kindness will increase? That's unthinkable. As far as sin is concerned, we have died. So how can we still live under sin's influence? Okay, so ang taong nabago ang buhay, binago na ang kanyang buhay. Hindi na katulad ng dati sapagkat ang grasya po ay hindi po lang po nagligtas sa atin, kundi ito po ay nagbigay sa atin ng pagbabago. Kaya nga sabi diyan, what shall we say then? So, sabi po diyan sa God's Word translation, what shall we say then? Shall we continue to sin? That God's kindness will increase? Ano po yung sabi diyan? We have died to sin. Ano po ba yung died? Patay na. Patay na. So, wala nang posibilidad na ikaw ay gumawa pa ng kasalanan. If you are in Christ, you died to sin. Amen? You are made alive in Christ. You receive the grace of God. You are now a new person. Pakita sa ng kamay ng mga bago nang nilalang. Amen? Amen. So, we have received the grace of God and we are now a new person inside. Amen? So, sabi dyan, that is unthinkable. As far as sin is concerned, we have died. So how can we still live under sin's influence? So, no way. Sabi dyan, no way. By no means, that is unthinkable. Pero, siyempre, hindi nawawala talaga ang mga pilosopotasyo, di ba? Real talk lang po tayo dito. Real talk lang. May mga taong ginagamit na lisensya ang grace para sila'y makapamuhay sa kasalanan. Tama po ba? Ginagamit ang biyaya para makapamuhay sa kasalanan. Nakikita namin Nakikita namin. May mga lumalakas ang loob na gumawa ng kasalanan. Amen? So, tingnan po natin ang sagot dyan. Jude 1:4. For certain men whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. Amen? Slipped in among you. Kasama nila, kahalubilo nila. They are godless men. Sino yung tinutukoy na godless men? Yung certain men. Pag sinabi sa Biblia, certain men, hindi yun po mga Kristiyano. Who changed the grace of our God into a license of immorality and deny Jesus Christ, our only sovereign and Lord. So, kahalubilo nila. So, sa unang linya, tinawag silang certain men. Dinescribe sila yung certain men to be the godless men. Hindi sila po mga Kristiyano. Wala po ito kay Kristo. Hindi po ito mga believer. So, meron po bang gumagawa ng ganyan? Na natanggap na biyaya at ginagawang lisensya para magkasala?
Amen. Ginagawang lisensya sa pagkakasala. Pero, tandaan po natin, pag sinabing certain men, godless men, they are not Christian. So, kung hindi Christian, ano? Christianuhan lang. Amen? So, ligtas-ligtasan lang, pupunta sa langit-langitan. So, hindi po sila talaga mga Christian. So, tandaan po natin, hindi lahat ng ginto ay kumikislap. Pero ang tunay na ginto ay kumikislap. Amen? Amen? So, dinescribe po sila na hindi po talaga mga believers. Bakit? Una, tayo ay hindi natin dininay si Kristo. Amen? Hindi natin dininay si Kristo. Tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun po yung mga Kristiyano. Tinanggap niyo na po ba kinilala si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Amen. So you are a Christian. Hindi ka kasali sa certain men, hindi ka kasali sa godless men. Pangalawa, hindi po tayo godless. Tayo po ay godly. Sabihin mo nga, I am godly. I am godly. Tayo po ay mga Kristiyano. We receive the grace of God. Kaya hindi po tayo ang tinutukoy dito sa verse na ito. Na yung grace ni God ay ginagawang lisensya para sa immorality. So, hindi ginagawang lisensya to commit sin. So, tingnan po natin sa Living Translation. Kasi dito po, kunting paliwanag lang, intindi lang. Pakibasa na po sa New Living Translation. Pakibasa po ng malakas. Because some ungodly people have worn their way in their churches, saying that God's marvelous grace allows us to live immoral lives. The condemnation of such people was recorded long ago, for they have denied our only Master and Lord, Jesus Christ. Amen. Amen. So, kaya nagkakaroon ng confusion kasi saan matatagpuan? Sa church, sa local church. Kaya mayroong confusion. Amen? So, sila po yung mga hindi tunay. So, kung hindi tunay, ano sila? 295. Maaring naaya lang o pakitang tao lang. Araw-araw, linggo-linggo ng church para matakpan kung ano talaga ang ginagawa. Panlabas na upang itago ang kanyang uri ng tunay na buhay. Pero, sabi ko nga, huwag huhusga. So, ungodly people. Ibig sabihin, mga fake people na nahalo lang. So, kaya na-confuse ang mga tao. Sa tandaan po natin, pinakita po yan ni Jesus dun sa parabola na may magsasakang nagtanim ng mabuting binhi. Tapos nung gabi, may dumating na masama at hinaluan na masamang binhi. Tapos parehas tumubo. So yung masama at yung mabuting binhi ay itinanim parehas na tumubo. Sabi po nung magsasaka, nung harvester, Lord, gusto mo ba bunutin na namin yung masamang binhi? Ano po ang sabi ng Panginoon? Wag. Amen? Wag. Wag muna. Hindi niya sinabing wag tuldok na. Ang sabi niya, wag muna. Hayaan nyo lang na sabay silang tumubo. So, inaalam ni Lord na sabay tumubo. Amen? Sabay tumubo sapagkat darating ang panahon, makikita mo ang pagkakaiba. Amen? As the days go on, you can see the difference. Yung una, ang mga hindi tunay na mananampalataya, kusang mawawala. Amen? Ang mga tunay na mananampalataya, mananatili magpakailan-kailan pa man. Amen? Amen. Dahil sapat ang biyaya ng Diyos, makikita mo yan. Amen?
Amen. So yung iba, nandyan lang dahil sa kung anong mga dahilan. Pero ang sabi ni Lord, hayaan mo. Dahil pagdating ng panahon, makikita mo yan. Yung mga tunay na mananampalataya, mananatiling magpakailan pa man. Dahil sapat ang biyaya ng Diyos, kaya makikita mo yan. Pero yung hindi, mawawala. Now you see Him, now you don't. So, maraming dahilan. Walang pang matagalan. Amen. Maring pera, pakinabang, o ano pa man na dahilan, walang pang matagalan. Pero yung mga totoo, umulan, kumulo, bumadyo, kumidlat, nandyan po yan. Amen? Amen. Sila yung pangmatagalan because they already made a decision a long time ago. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Shout amen. 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 Amen and amen. Sabi po dyan, the condemnation of such people was recorded long ago, for they have denied our only Master and Lord, Jesus Christ. Kaya kung ang tanong, meron bang ginagawang lisensya na magkasala ang biyaya o gumawa ng kasalanan? Yes. Real talk, meron po. Amen? Meron. Pero hindi po sila mga tunay na Kristiyano. And I believe lahat na nandito ay mga tunay na Kristiyano. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sino po yung mga hindi tunay, yung nakarinig ng mensahe ng biyaya, nagandahan lang, pero hindi naman tinanggap, narinig lang. Ang sabi nila, ang ganda. Ganda ng mensahe. Ganda talaga ng mensahe. Pero nagpapatuloy pa rin at gumagawa pa rin. Amen? So, hindi grasya, kundi na-disgrasya. Dahil kung totoong grasya, hindi ka na katulad ng dati, binago ka na ng Panginoon. You become a new person inside. Grace is not a license to sin. It's the power to overcome it. The ungodly may distort grace as permission for immorality, but grace believers know. This is where grace found us. Change us, and now we live a life. Pakipalit po. We live a life transformed by grace. Amen? Amen? So, nung natagpuan na tayo ng biyaya, nabago na tayo. Nabago na tayo, marunong na tayo makonsensya, oh, mali ang ginagawa ko. Masama yan, nagdaraya ako. Kapag nagnanakaw pa rin yung iba, gumagawa pa rin ng illegal, pero ang sabi, it is the power to overcome it. Amen? If you are a believer, we know that this is where grace found us. At ang grace na natanggap natin, binago tayo, at ang pamumuhay natin ay binago na biyaya ng Diyos. Yes, may unlimited patience. Yung unlimited patience na natagpuan ni Apostol Pablo, ang sabi niya, it is not a license to sin. Ang unlimited patience ay ibinigay kay Paul, siya'y nabago. Kaya yung grace na natanggap din natin, binago tayo ng biyaya ng Diyos. Amen? Amen. Amen. So, 3 things when grace finds you from the story of Noah. Number 1, grace finds you in a bad season. If you are in a bad season, it's okay to be once in a bad season. It's okay. Once in your life, you were in a bad season, but you don't have to stay. You don't have to stay there. Amen? Amen. Diyan ka na natagpuan ng Diyos. Amen. Sa bad season ng buhay mo, diyan ka natagpuan ng Diyos
diyan ka napagtagpuan ng Panginoon, for sure, ihahango ka mula sa bad season. Amen? Amen? Hinango na ba tayo sa bad season? Amen. Hinango tayo sa bad season at dadalhin tayo patungo sa new season. Amen? So, 3 things. Number 2, next week. Amen? So, huwag kayong mawawala. Ano ba yun? Grace finds you in a bad season. Ano yung sunod? Amen? So, itutuloy. Amen? So, for the meantime, our big idea, in Christ, my next season is coming. Pakibasa po. In Christ, my next season is coming. In Christ, my next season is coming. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. So, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po